Hi guys, this is Mr. AI Anime at welcome muli dito sa ating channel. Eto na mga tol, finally, One Punch Man Chapter 192. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang videong ito bilang suporta sa ating channel. Bale sa last chapter, nakita nga natin na nag-resign si Singar sa Hero Association para lumipat sa Neo Heroes. Pero nalaman din natin na balak pala nilang mag-shota ang plano nila ni Child Emperor na naunang lumipat sa Neo Heroes. Bukod doon, inatasan ni Ari ni si Metal Bat na maging bodyguard ni Singar at pareho nga silang lilipat. Ipinakita rin na nagbabalik na nga sa kwento si Garo. Bumalik nga siya sa pagte-training kay Bang at dumaan muli sa pagiging junior. At sa last part naman ng chapter, ipinakita nga ang pagdating ni King. Inamin niya nga lahat ng totoo kay Bang at gusto niyang palakasin siya nito. Bale, ayun na nga naman nga nangyari sa last chapter at dito na magsisimula ang chapter 192 ng One Punch Man. Narinig na nga ni Bang ang sinasabi ni King na mas palakasin daw siya at bakit nga raw kailangan mas lumakas pa nito. Naabot ang araw ni King yung kapangyarihan na hindi na mapantayan. Sumagot nga siya ni Bang na hindi nga raw ganun, pero muli nga nagsalita si Bang at sinabing, dating araw nung bata ay talagang napaka-untouchable niya at talagang nag-struggle din daw siya sa pagde-decide kung paano niya talaga gagamitin yung kapangyarihan niya. Napapaisip din daw siya noon na kung sobrang napakalakas niya, talagang mapupuksa niya lahat ng evil sa mundo, pero talagang napaka-imposible nga raw noon. At kahit nga raw si Garo na dumaan sa parehong training, talagang nabigurin sa huli. At kahit nga raw maging gaano kalakas si King, hindi nito mapapangako ang katahimikan ng mundo. Sa ngayon nga raw, talagang tinatarget ng mga monster ang mga ordinaryong citizen. Kaya sa halip na mas palakasin nga raw nila yung sarili nila, mas okay raw na i-develop nila yung ability ng mga taong mas mahihina sa kanila. Sumagot naman dito si King na hindi nga raw naiintindihan ni Bang. Nalaki na nga ang mata niya dito. Hindi nga raw ganun yung ibig sabihin niya. Napakasimple nga lang daw ng problema niya. Isang araw siyang mahina at talagang gusto niyang lumakas at napakalayo niya raw sa napakalakas na taong iniisip ng iba. Lahat nga raw yun kasinungalingan lamang at talagang napakahina nga niya. So hindi na nga mahina ang boses ni King nung sinabi niya yan at talagang biglang-bigla nga dito ang mga disciple ni Bang at hindi nga sila makapaniwala. Kaya tinanong nga ni Charanko na kung ganoon hindi totoo yung kwento sa Pariurus King na lumipad nga raw ito dala ang napakalaking bomb na kayang sirain ng solar system at ginamit nga raw ito sa isang napakalaking black hole at yun din daw pagbabalik ni King sa nakaraan para wasakin ng Mekatsuyo na tatama sa mundo na maguwangga sa tao at pati rin daw yung napakalaking shadow ng mga major mythologics yung pagsilang ni King. Lahat ba raw talaga yun walang katotohanan? Sumagot nga ng oo si King, pero hindi naman daw ganun kalala yung mga kasinungalingan niya. Binanggit pa nga ng Charanko sa mga kasama niya na ginawa nga din raw ni King na punching bag ang moon at nag-iwan pa nga raw ito ng crater. At dahil nga dyan ay pinatigil lang nga ni Bang ang mga disciple niya. Sinabi niya naman kay King na siguradong masyado raw itong na-pressure sa expectation sa kanya. Dapat daw ito maging proud sa kanyang sense of responsibility. Hindi naman daw kailangan itong saluhin lahat dahil meron naman daw siyang kakampi na matutulong sa kanya. At yun nga raw walang iba kundi ang Hero Association. Natutuwa nga raw siya na ipinalam nito ang kanyang kahinaan dahil ang malalakas nga raw talagang alam ang mga kahinaan nila. Hanggang sa hindi nga raw ito nakakalimutan na walang limit sa pagiging malakas, siguradong maaabot niya nga raw yung gusto niya. Kaya dito nga talagang parang nanlumo na si King dahil parang hindi nga naniniwala si Bang na mahina nga siya. Parang ang pagkakaintindi ni Bang hindi nga maaabot ni King yung expectation sa kanya. Gaya na lamang syempre ng mga kwentong pinagsasabi ni Charanko na alam nga natin pinakamalakas na kalbo talagang kayang gumawa. So dahil nga sa hindi naniwala si Bang, inatinta naman itong si King dito kay Bang. Sinabi niya ni Bang na narinig niya nga raw yung gusto nito, ang kapangyarihan na talagang nasa complete different dimension. Hindi niya nga raw maintindihan kung anong iniisip na nakababata niyang kapatid kung bakit i-refer itong si King sa kanya. Pwede nga raw ito mag-training kasama siya pang habang buhay pero siguradong hindi nga raw ito maaabot yung gusto niyang kapangyarihan. At mula nga dyan ay pinakita nga ni Bang yung technique niya na Whirlwind Iron Cutting Fist. Talagang kaya nga raw nitong patayin agad ang kalaban as long as mauna siyang gumalaw. Pero siguradong hindi nga raw interesado si King sa ganitong klaseng cheap na tactics. Mula nga dyan ay talagang inis na inis nga yan si King. Tumawa nga lang dyan ni Bang. Matanda na nga raw siya para ma-provoke at maunang umatake. Kaya gagawa na lang niya daw ito ng introduction letter. So ang nangyari, ini-refer na naman si King at ayaw nga siyang turuan ng mga pinupuntahan niya. Sunod niya nga pinuntahan ng dojo nito at hindi nga makapaniwala ang leader sa ginawa niyang introduction letter ni Bang. Wala nga raw silang matututunan sa dojo nila. Alam nga raw nila na talagang nakakatakot ang King-style Kikong arts, pero talagang hindi nga raw sila makakatulong para makapag-develop ng bagong ultimate technique. At dahil nga diyan binigyan na naman ng introduction letter yan si King at sa pagpunta niya nga sa gym talagang nabigla rin ng mga ito.
At sa pagpasok pa nga ng King, talagang parang takot na nga yan tatlong ito. Sinabi na nga ng isang lalaki na talagang mabait na nga raw sila simula nang dinurog sila ng human monster. Kaya wag nga raw sana matwala dito si King at i-introduce nga raw ito sa ibang lugar. Mula nga dyan talaga napakarami pang kung sino-sino ang mga pinuntahan ni King, pero ganun nga lang din at talagang ayaw nga siyang tanggapin ng mga ito. Nalulumo na nga dito si King, talagang hindi man lang daw maniwala ang lahat sa mga pinagsasabi niya at talagang ganun nga raw kalala yung maling imaheng pinasok niya. Pinaspasa nga raw siya sa napakaraming mga lugar at talagang aabutin na nga raw siya ng gabi. Nakarating siya sa kuwebang ito sa gitna ng kabundukan at dito sinabi ng huling nag-refer na ang pununtahan pala ni King ay yung sinasabing final training ground. Yun lang daw tingin niyang lugar para kay King at yun nga rin daw yung lugar para sa mga gustong lampasan yung limit nila. Talagang takot nga rin daw siya kay King, kaya ni-refer niya ito sa talagang napakalayong lugar. At mula nga dyan dito talagang takot nga pumapasok si King dito sa kuweba, pero sa pagpasok niya nga dyan ang nakita niya parang naaagnas na katawan. Mula nga dyan talagang takot na takot niyan si King, akala niya nga ay mommy ito, napahiyaw nga siya dyan habang naiisip niya na nakita niya nga ito sa anime. Kailangan mo raw mag-isip ng karaan natin, harap at kung ano-ano pa, at hindi ka nga raw makakaalis ng hindi ka nakakabigay ng perfect na sagot. Hindi nga raw talaga yan ang hinihiling niya. At mula nga dyan talagang napakabilis tumakbo niyang King at ipinakita nga muli ang bangkay. Buhay pa pala talaga ito at sa patuloy ng pagtakbo ni King pababa bigla nga siyang nagulat nang makita niya si Manako. So kung maalala nyo naging tropa nga ni Saitama at ni Flashy Flash si Manako sa Monster Association arc. Bigla nga siyang nawala after noon at kahit nga si Saitama at ni Flashy Flash talagang hindi alam kung nasaan si Manako. Nagulat nga rin si Manako kay King at dali-dali nga rin itong lumayo, habang si King naman bumalik na lang sa Hero Association sa apartment ni Saitama. Naglalaro na nga dyan ng dalawa at as usual talagang lagi pa ring talo yan si Saitama. Sinabi dyan ni King na talagang pagod na nga raw siya. Pareho nga lang daw sa laro, talagang mahina siya at sa tuwing malalagay sa peligro ang mundo, talagang lalaki pa rin yung kasinungalingan patungkol sa kanya. Anong araw kaya ang gagawin niya? Mukhang wala ng araw siyang choice kundi ang pagbugbog sa isang monster bago malaman ng lahat at gulpihin siya ng mga ito. Siguradong game over na nga raw siya at wala na siyang pagpipilian pa. Tumingin nga ang pinakamalakas na kalbo kay King at sinabing magbuhat na nga lang daw ito. So kung iisipin talagang parang maganda nga ang payong ito ni Saitama. Dahil sa wala ngang tumanggat sa kanya pa para i-train siya, siguradong kayang-kaya niyang mag-provide sa sarili niya ng mga equipment. Or kung hindi naman, pwede niya ngang gawin yung ginawa ni Saitama. 100 push-ups, 100 sit-ups, 100 squats at 10-kilometer run. Kasunod, habang nag-uusap nga si Saitama at si King may bigla na lamang nagring. Napatanong nga si Saitama kung si Genos ba yon. At nagtanong naman si King kung nakatira ba ito sa malapit. Sagot ni Saitama nandyan nga lang daw sa kabilang room si Genos. Pinaalis pa raw ni Genos yung ibang mga hero na nakatira doon at talagang seryosong aso si Genos kahit na muscle training lamang yung maituturo niya. Pero sapat bukas nga rito na matama ng pinto hindi pala si Genos ang kumakatok at upala walang iba kundi ang grupo ni Fubuki. Pinapasali niya pa nga rin si Saitama sa Blizzard Group at kapag ginawa niyang araw yon, ibibigay niya nga raw ang top quality beef. Pero mula nga dyan, talagang ayaw sumali ni Saitama at sinarado niya nga agad ang pinto. Binuksan naman agad dito ni Fubuki at sinabing masyado naman daw ang pagbati sa kanila ni Saitama. Sabi naman ni Saitama patuloy pa rin daw sa paghahanap ng miyembro si Fubuki. Kailangan ng araw nitong tumigil umasa sa ibang tao at magsimula ng araw itong magbuhat para sa sarili niya. Sabi naman ni Fubuki wala naman daw siyang intensyon na mag-rely kay Saitama. Babagulin niya na nga rin daw ang policy para lahat ng miyembro targetin na maging A-class hero. Pero mula nga dyan bigla na lamang umiksena itong si Overgrown Rover. Hinakbang niya nga ang quality beef na dala ni Fubuki at talagang nabigla nga ang mga ito nang makita nila ang aso niyan. Pinipigilan ni Fubuki si Overgrown Rover pero talagang hindi nga nito binibitawan ng karne. Napaisip nga siya dyan na parang nakita niya na dati ang aso niyan. Nakalaban nga ni Fubuki bang at bang itong si Overgrown Rover nung magkasama sila sa Monster Association arc. Ewan ko ba kung bakit talagang hindi mamukha ng mga hero na dating ang monster itong si Overgrown Rover. Siguro dahil sa talagang napakaliit na nga ngayon ni Overgrown Rover at napaka-cute niya nga. So habang nangyayari nga yan sinasabi ni Fubuki na salamat daw sa pagbibigay ng treat kay Overgrown Rover. Sabi naman ni Fubuki kay Saitama, kung aso nga raw ito patigilin na nga agad. Natapos nga kumain ng aso talagang parang tuwang-tuwa nga ito. Sabi ni Fubuki wag na nga raw itong tumingin pa dahil hindi na nga raw ito bibigyan pa. Umayos na nga din yang sila Fubuki at sinabing babalik na nga lang daw sila. At sinabi naman ni Saitama na magdala nga raw ito ng mas marami pang treats.
Sa pag-alis nga dyan yung sila Fubuki, ipinapakitang nakasunod nga dyan yung si Overgrown Rover. Napakabilis na nga ng takbo nila, nasa 100 kilometers na, pero talagang hindi nga nila maiwan-iwan ang aso. At hanggang sa office nga ng Blizzard Group, talagang nakasunod lang yung si Overgrown Rover. Kasabay nga niyan, meron tumawag sa opisina na may nagpakitang araw na monster. Nilabanan nga ng Blizzard Group ang monster na to, pero talagang napakalakas nga at makikita nyo dyan, talagang talo sila kahit marami na sila. Pero nakasunod pa rin pala sa kanila si Overgrown Rover at bigla nga nitong inatake ang monster. Napakalakas nga nang naging pagsabog, wasak nga ang monster. At biglang-bigla nga ang Blizzard Group. At dahil nga dyan, dito ay pinapakitang pinapakain na ng grupo si Overgrown Rover. Taning mga high-quality beef nga daw ang gusto ng aso pero talagang wala nga raw pakialam si Fubuki at magdala pa nga raw ng mas marami. At naka-indicate nga dyan, ang asong si Overgrown Rover sumali na sa Blizzard Group at currently, ang grupo ay merong absolute strongest pet dog. Bale, ayun, talagang napakalaking power-up nga nito para sa Blizzard Group. Isang dating monstero nga itong si Overgrown Rover at isa nga siyang disaster level dragon. Although wala na nga siya dahil sa mas lumiit nga siya, kitang-kita naman natin kanina na tinalo niya lang saglit yung monster na hindi matalo ng grupo. Siguradong hindi na nga ibabalik ni Fubuki itong si Overgrown Rover. Kay Saitama, hindi niya na ma-recruit ang pinakamalakas na kalbo, pero na-recruit niya naman ang pinakamalakas na pet nito. So, ayun. At kung nagustuhan mo, ay huwag mo sanang kalimutang mag-iwan ng like dahil napakalaking tulong na niyan para sa ating channel. Maraming salamat. This is Mr. AI Anime and see you guys again on my next video.